Halo. May buhok. Ha? Ba't naman nagkaroon ng buhok tong lalamunan ko, oy? Hello. O, ayan, okay na. Hello, mga kadipungal, mga ka-impacta, mga katukmol, at mga ka-vertebrate. For today's video, hindi lang po basta cooking vlog ang mapapanood ninyo. Dahil bago dyan, ay ipapakita ko muna sa inyo kung paano nga ba mamalengke ang isang OFW katulad ko na bagong sahod pero walang nakuhang 13th month pay. Di man kasi uso dito, oy, 13 na utos ng moder, yan, pwede pa. Kaya ang vlog na ito ay papamagatan po nating tipid vlog went wrong. Malalaman nyo kung bakit. Simulan na natin. So, ito na nga, mga dipungal. Dahil sa wala na naman akong day off, kasi nga nakabakasyon yung tukmol kong moder, charot, ibang lahi naman yun, kaya di niya magigets. Kung kaya, mamamalengke ako pagkatapos ko sa trabaho. Hoy, ba't nagkukumpulan kayo dyan? May paayuda ba? Hindi, mga nagmamanual time in yan kasi sira yung isang face scanner namin. Hindi makabasa, ayan o, pula yung lumalabas. Buti na lang at sigurista ako, meron din kasi akong record dito sa kabilang scanner. Mindset ba kasi? Mindset. Diyos ko, baka mamaya di pa ako bayaran dyan kapag nagmanual ako. Charot. Sakto, pang umaga ako ngayon, alas 5 yung out ko ng hapon, kaya may oras pa ako para mamalengke. Hindi pa sarado yung mga tindahan. Hindi kagaya nung nakaraang vlog na sabi ko alas 10 ng gabi yung out ko, diba? O tignan nyo, bago na naman schedule ko. Di ko nga alam kung normal pa ba ito o gusto talaga nila akong umuwi sa Pilipinas ng nakakahon. Charot. Kung napansin nyo, dinaanan ko lang po yung service bus namin, hindi ako sumakay dahil hindi na siya dumadaan sa Rahmania. Di gaya dati na araw-araw dumadaan, pinapara lang namin kapag gusto namin bumaba. Ngayon kasi, ba na yung dinadaanan niya, gastos sa pamasahe na naman. Kaya para makatipid ako sa pamasahe, hindi ako magta-taxi kasi 10 real ang singil, minsan nga 15 pa, sasabihin traffic. So mamaya ko na ipapaalam kung ano ang sasakyan ko, wag kayong atat. At magtanggal muna ako ng uniform dito sa may CR kasi doon po ako dadaan sa may harapan mismo ng Danob. Minsan doon pa naman yung manager sa may harap ng information. Baka masulyapan pa akong naglalakad sabihin dawar-dawar ako. Di nga alam, out ko na. So, ang sasakyan ko po maya-maya ay ang Eastern Region Bus. Isang pampublikong sasakyan dito sa Kubar na dumadaan dito mismo sa harapan ng Danob. Mura lang kasi pamasahe dito. 3 reals and 25 cents lang. O diba? Sayang din yung 7, no? Ayan po yung Danob kung saan ako nagwo-work. Dumaan na ako dyan kanina. Di lang ako nag-video. At doon naman po banda yung bus stop. So, lakad lang ako konti, ano? At ngayon, andito na ako. Ayan o, may isang kabayan pa na nag-aabang din, di ba? Upo muna ako ng mahinhin, parang pag-upo ng isang prinsesa habang sinisilip-silip ang pagdating ng bus. So habang wala pang nadaan, ay ipakita ko muna sa inyo ang itsura nitong bus stop nila o di kaya waiting shed. Bagong gawa pa lang ito at hindi pa siya tuluyang tapos, kaya kung napapansin ninyo, puro buhangin pa. Yung sahig niya, hindi pa naka-tiles or kung ano mang ilalagay nila dyan. Asa na ba yung bus na yun? 5 minutes na akong nag-aantay dito. Ba't wala man lang ako maaninag na parating? At dahil dyan, chinek ko yung app nila para makita ko kung ilang minuto pa ba yung aantayin ko. At ayan, 12 minutes pa pala bago siya dumaan. So medyo matagal-tagal pa kaya nag-decide na lamang po akong umalis at baka abutin pa ako ng dilim dito. Nahiya din kasi ako kay kabayan. Ramania lang kasi bababaan ko tapos magantay pa akong matagal. Baka isipin niya nag-abala pa talaga ako sa halagang 7 real. Di na lang nag-taxi, di ba? Charot. So umalis po ako para lumipat lang ng bus stop. Hindi pa ako magta-taxi. Pangangatawanan ko na tong desisyon ko. Yaman lang din na naabala na ako, tuloy-tuloy ko na. Di ko man kasi inasahan, guys, na matagal dumaan ang bus ngayon. Dati kasi pag sumasakay ako dito, 2 to 3 minutes lang may nadaan na. Ewan ko ba ngayon dahil siguro sa rush hour na. Pag diniretso ko pa kasi ito, lakad lang ng konti, pagtawid ko dito sa may Pepsi Road, mayroon din po ditong bus stop. Ayun siya kung nakikita ninyo. So pag check ko ng app, 11 minutes pa bago dumaan yung isang bus dito. Medyo matagal pa aantayin ko ulit, pero okay na yan. Ang mahalaga may vlog ko tong pagbabas ko na ito. At ayan, andito na ako. O, di ba madilim na? Pagpagan ko lang yung pet ko bago umupo kasi napipi na yata yung napkin na suot ko. Silip-silip ulit pero wala pa rin. Hanggang sa nung chinek ko yung app, 4 minutes na lang daw at darating na. Kaya ni-ready ko na din agad-agad yung QR code na pambayad. Ayan no, di ba? 16 reals pa ang balance ko. At ayan na sa wakas, matapos ang halos 30 minutong pag-aantay ko, dumating ka ding nadipungal ka. Nanggigil talaga ako, be. Maling-mali itong desisyon ko ngayong araw na ito. Oo, akalain mo yon sa halagang 7 real lang na matitipid ko. Nag-antay pa talaga ako ng 30 minutes.
Tas kung saan-saan pa ako napunta. Huwag yung gayahin to ha. Pero okay na yan, nangyari na, wala na tayong magagawa. Pero alam nyo guys, kahit bad trip ako, medyo natuwa naman ako kasi dumadami na yung sumasakay sa bus na ito. Hindi gaya nung naunang vlog ko, nung nagpunta akong Damam, 4 lang yata kaming sakay noon. Ngayon, halos punuan na, mapalikuran, kaliwa, kanan, at sa harap. Ay, tao ba ito? Akala ko figurin. Charot. At ngayon, andito na kami sa bus stop sa May Ramania. Bale, ito po ang main station nito dito sa Kubar. So, baba na ako, baka umabot pa ako hanggang sa Damam. Diretso na ako agad kung saan ako mamamalengke dito sa isang Filipino store na parang ayoko banggitin yung pangalan ng supermarket kasi di man ako binibigyan ng discount. Charot. So, bago pa man din ako makapasok sa loob ng Pinas Supermarket, may nakabutol na agad sa akin si ate na nagtitinda. Akalain nyo, nilapitan pa lang niya ako para alukin. Nakabalot na agad sa plastic yung isang maha tsaka pansit. Paano pa ako tatanggi? Tapos sabi ba naman agad-agad, pinapanood daw niya ako. Di wala na. Nabili ko tuloy ng di oras. Ayaw pala magpa-video ni ate, kaya wala siyang kuha, okay? Andito na ako sa loob ng supermarket. Kumuha lang ako ng basket at sinimulan ko ng mamili. Unahin ko ng kumuha nitong patis. Importante kasi ito sa pagluluto ko. Kunti lang naman bibilin ko dito guys, kasi nga wala kaming 13-month, diba? Kaya tipid-tipid ako. Mga basic na pangangailangan ko lang ba? Syempre, hindi rin mawawala ang malagkit. Nag-i-stock kasi ako nito lagi. For emergency purpose lang ba? For example, may gwapong lalaki na nag-request na lutuan ko daw ng malagkit. Syempre, gagawa ako agad-agad niyan kahit pagod ako, no? Kaya hindi ako pwede maubusan ng stock nito. Kaya ayan, 2 kinuha ko agad-agad. Palitan ko lang saglit yung basket ko ng trolley kasi bibili pala ako ng 10 kilong bigas. Alam nyo, ang main purpose ko din talaga guys, kaya ako nagpunta dito sa Ramania para bumili ng bigas kasi mura dito sa mga Pinas store. Hindi gaya sa mga hypermarket ang mamahal. Nabalitaan ko nga meron daw dito 16 reals, 5 kilo na. Kaya hahanapin ko na ngayon din. Harang-harang naman to sa video ko. Charot. So asaan na ba yung bigas na yoon? Batang mahal naman nito, 69 10 kilo. Ay, ito pala yung Milagrosa. May nakasil naman na wagwag, 41 lang, 10 kilo na. Pwede na yan, pero hahanapin ko pa rin talaga yung 16, 5 kilo kasi pumapatak lang yun ng 32 kapag 10 kilo, diba? At ayan, nahanap din kita. Maligaw man at mawala. O, diba? 16 lang siya talaga. Hindi ko nga lang alam kung magandang klase ito, bahala na. Basta jasmine rice din naman siya na AAA. Kaya pwede na to. Malalaman ko na lang maya kapag niluto ko na pag-uwi ko. 2 binili ko. Kumuha din pala ako ng 2 paketeng sinigang mix. Kasi minsan nauubusan to ng stock sa Danube. May naka buy 1 take 1 din na toyo. Hindi naman siya near expire. Kaya kumuha na ako. 10 real lang. Syempre, hindi rin mawawala ang sardinas. Para ipaalam sa mga pinapadalhan ko na hindi masarap ang buhay ko dito. Pasardi-sardinas lang. Kumuha ako 3 kasi mahilig ako igisan yan tapos lagyan ng itlog. Punta naman na ako ngayon sa kanilang isdaan nang makauwi na. Bumili lang ako 1 perasong bangus para ipaksiw pag uwi ko sa bahay. Di ko na pinahiwa at pinalinisan para di na sila maabala. Mga tropa ko na kasi ito, lalo na si sir na naka-assign sa meat section. Nabinilhan ko ng 1 kilong laman ng baka pang stock ko lang sa bahay. O, diba? Hinahatid pa talaga sa akin ng personal yung mga pinamili ko. Ganyan ako ka-special sa kanila. Charot. Maraming salamat kabayan. Bye-bye. Magbabayad na po ako. Nakalimutan ko yung pangalan niya pero na-shoutout ko na po yan nung nakaraang vlog ko nung nagluto ako ng Spanish style bangus. Andito na ako sa cashier para magbayad. Kulang-kulang 200 bill ko. Diyos ko, 3 ulam pa lang nabibili ko niyan, ha? Ang hirap man kasi siya flip pang 10 kilong bigas, oy. Kahit sino eksperto yata, di kaya gawin yan. Charot. After ko magbayad, syempre binalik ko yung trolley sa pinagkuhanan ko, nakakahiya naman. Dumaan lang ako dito saglit sa may katabi niyang bakery para bumili ng Spanish bread, pang almusal ba. Sa ang 1 balot. Alam nyo guys, nakagawian na naming mga OFW dito sa Saudi na tuwing sahod, kumakain kami sa mga fast food o restaurant after mamalengke. Kaso, nasayangan naman na ako, oy. Gagastos pa ako 30 sa Jollibee, 1 kainan lang. Wala din akong baon, kinabukasan. Kaya, minabuti ko na lang magpunta dito sa may gulayan para bumili ng pangsahog sa paksiw na lulutuin ko mamaya. Loya, ampalaya, okra at sili. Sinamahan ko na rin ng 2 balot na dahon ng pechay at 2 balot na dahon ng kenko. 5 reals daw kasi kapag 4 na balot. Yung mga dahon-dahon nilang paninda. 10 real lang lahat nung presyo ng mga nabili kong gulay. O diba ang dami na? At may libre pang sili. Ganyan dito, ha? Ayan o, 10. Salamat sir, keep the change, ha? Sumakay ako sa isang kulurom na sasakyan pa uwi. Pareho lang naman ang presyo sa ibang mga taxi. Kaso mas madali kausap kasi kapag Pinoy. Tapos feeling ko safe ako. Ang gwapo kasi ni kuya. Dagdagan ko kaya yung bayad ko sa kanya. Paano ako makakatipid nito? Marupok ako pagdating sa mga gwapo. Chat lang, oy ha? At andito na ako. Salamat kabayan sa paghatid. Chat na lang kita sa WhatsApp.
Joke lang. Ayan na po yung mga pinamili ko. Pagpasok ko sa bahay, syempre sinet up ko muna yung camera at saka ako lumabas ulit. Tapos sinara at binuksan ulit yung pinto para magmukhang kararating ko pa lang sa video, no? Kapag namamalengke ako, hindi ko talaga agad pinapasok sa loob ng kwarto ko yung mga pinamili ko. Binabalandra ko muna ang mga yan dito sa hallway hanggang sa makita ng mga kakwarto ko at malaman nilang marami akong pinamili. Charot. Ano mang ipagmamalaki ko dyan? Yung bigas na tig 16? Nalaglag ko pa yata yung sukli kong 30 kay ate na binulsa ko kanina. Napabilang tuloy ako sa natirang pera ko tapos inawas ko yung mga nagastos ko ngayong araw. Ayun, sakto naman. Naibayad ko lang yata, di ko lang namalayan. Niluto ko na agad-agad yung bigas para malaman kung maganda ba ito. Sabay luto na rin itong nabili kong bangus. Sinabi ko lang yung buntot, pamparito, matinik yan kasi. So hindi ko na ituturo sa inyo kung paano magpaksiw. Ang dali-dali lang ito eh. Ang pagkakamali ko lang dyan, wala na pala akong suka. Kaya yung sinigang mix na lang ang nilagay ko. Ang suka lang na meron ako ay yung apple cider, kaya nilagyan ko na lang ng konti, at least healthy, diba? Nilagay ko na rin yung fresh na pechay ko. Saka ko tinikman, masarap naman yung kinalabasan kahit papano. Kaya kain na tayo habang piniprito ko yung bontot ng bangus. Kalahati lang ng isang hiwa ng bangus ang kakainin ko kasi meron naman akong pansit na nabili ko kay ate kanina. Masarap din kaya ang pansit sa kanin, no? So ito palang kanin na nabili kong 16, 5 kilo. Hindi siya ganun kalambot, pero hindi rin siya ganun katigas, sakto lang. Kaso medyo may amoy siya, parang amoy patay na ipis. Pero okay na yan, di naman ako masyadong maarte sa bigas, no? Huhugasan ko na lang ng maigi sa susunod na magsasaing ako. After ko kumain, sakto, luto na rin yung piniprito kong bontot, kaya nagbalot na ako ng aking babaonin para bukas. Ay ano ba yan? Wala pala akong plastic bag na paglalagyan ng nabalot kong ulam. Ito na lang siguro, kaso amoy isda. Pinaglagyan yata ito ng pinamiling tilapia. Pero okay na yan. Yung prito, di ko yan babaunin syempre kasi may natira pa naman akong paksiw. Itinabi ko lang yan para ulamin ko bukas ng gabi pag uwi ko. So yun lamang po. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking tipid vlog na mali-mali. Maraming salamat sa inyo. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity. Let's make people happy. May natira pa pala akong kunting paksiw. Pwede pa to pansabaw bukas ng gabi. Ipasok ko lang sa rep, baka kainin nila. Charot.